Inilabas na po ni Maharlika yung kanyang sinasabing ebidensya na ang ating Presidenteng Bongbong Marcos ay drug addict. Ito po yung kanyang ipinakita sa kanyang video, itong confidential na report na ito. Ngayon, kung kayo ay nasa matinong pag-iisip, makikita nyo kagad na ito ay fake. Unang-una dyan, wala pong control number. Napaka-importante ng control number sa mga dokumento. So siguro ito, kaya hindi nila malagyan ng control number, hindi nila alam ang sequencing ng mga control numbers ng PDEA. Tapos kung mapapansin nyo pa rito, nakalagay dyan, name of target, no alias. So hindi pwede mga alias. Dapat dyan yung full name ng kanilang target. Ang nakalagay dito, Bongbong Marcos at Bongit. Hindi po Bongbong Marcos ang full name ng ating presidente. So kung ganitong mga pre-operation report o mga official documents, kailangan po full name. Ano ba ang totoong pangalan o ang full name ni Bongbong Marcos? Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Bakit dito Bongbong Marcos lang ilalagay tapos at Bongit? Sinabi na nga na walang alias. Dapat yung name of target yung buong pangalan at hindi yung alias. And yet, puro alias lang ang nilagay dito sa pangalan ng target. Tapos, itong team leader, kung malakas talaga ang loob nyo at totoo ito, dapat ilabas ninyo yung pirma ng team leader. Alam nyo, napakadali pong gumawa ng ganitong mga papeles. Ang dali pong mag-fake nito. Although dun sa post ni Maharlika, sinabi niya, confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA nung panahon ni Noynoy. Ayon sa ating puting ahas, nakipagsabwatan si Kuting at Liza Tanas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakavangag sa polvoron. Kasado na ng gabing yon ang operation nang biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Okay, iyan daw ay panahon ni Noynoy. Alam po natin ang hidwaan sa pagitan ng Aquino at ng Marcos family. Papayag kaya si President Noynoy Aquino na hindi ituloy ito? Hindi ba dapat magbubunyi ang pamilyang Aquino kung sakaling mahuli itong si Bongbong Marcos na nagkokoking o nagpapakavangag? Dahil masisira nila lalo ang pangalan ng mga Marcoses. Ngayon, porke isang cabinet member ang humarang, hindi ba ito malalaman ni Noynoy? Siyempre magtataka si Noynoy Aquino, bakit hindi pa nahuhuli itong si Bongbong Marcos? Kailangan mahuli yan. Dahil yan ay madadagdag na positive points sa akin. Mantakin mo, ako si Noynoy Aquino, napahuli ko si Bongbong Marcos na nagdodroga? Mag-isip na kayong mabuti. Yung mga naniniwala dito, lawakan nyo ng konti mga pag-iisip ninyo. Saka itong ebidensya nito, sa bagay, sinabi naman ni Maharlika, bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo pa panatilihin si Vangag sa polvoronic admin. Iaalay na kayo sa pakikipagbang-bang-bang sa China. So nakita ninyo, itinaon nila ngayon sa tensyon sa West Philippine Sea. Ang tagal na nitong issue na to. Bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal ng sinasabing ni polvoronic video. Teka, bakit ito ang nauna? Ang ini-expect natin, yung video. Although ang sinabi ni Maharlika, kasi baka daw isipin ng tao na AI na yung video. Kailangan daw i-authenticate muna kung totoo o hindi. Ito ba? Authenticated ba tong dokumentong ito? Ito mga naglalabas ng ganitong mga ebidensya daw, kayo ang lumalabas na tanga at bobo. Hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan. Well, siguro yung mga kakampon ninyo, mapapaniwala ninyo. Kaya lang dapat ang hanapin yung ebidensya ay yung medyo malapit-lapit naman yung petsa. 2012 pa ito At ito ay kinontra na ng PIDEA mismo. Well, sasabihin nyo na naman, sino ba ang nakaupo? Di syempre, kayang-kayang kontrolin ang PIDEA. O para makasigurado tayo, sabihin ninyo kung sino ang naglabas nitong ebidensyang ito. Pangalanan ninyo.
Although siyempre sasabihin nyo, bakit naman lalabas kung sino yan? Eh siyempre matatakot yan at baka ipakidnap ni Lisa Smugs. Alam nyo, hindi na po kumakagat sa tao yung mga pakulo ninyo. Ito ba yung bonggang pakulo na sinasabi ni Maharlika? Part 1 lang daw po ito ng ebidensya. Dahil yung susunod yung video, although mahihirapan sila sa video, dahil nga daw baka isipin ng tao na AI lang or inedit lang, then ang dali-dali na po, what with the technology ngayon, ang dali pong mag-edit at mag-alter ng mga videos. Eh ito, hindi ba madaling gumawa nito? Sa recto nga lang, pwede ka magpagawa nito eh. At sa panahon nito, na naglalabasa yung mga fake news na mga katulad ni Maharlika, nila Crisette Laureta Chu, nila Jay Sonsa. Nakita nyo na ba yung post ni Crisette Laureta Chu at ni Jay Sonsa? Na mabuti na lang may mga netizens tayo na magaling mag-research at nakikita nila yung original photo na inalter ng mga nag-post nito. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Para lang siraan si President Bongbong Marcos na akala ninyo masisira ninyo. Kayo ang nasisira sa mga ginagawa nyo. Nawawala na yung kredibilidad ninyo kung meron man. Halatang halata na sa panahong ito, pilit yung binabagsak si President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin ng iba dyan, may malaking budget daw para sila ay siraan. Ito, magkano kaya ang budget naman para siraan si President Bongbong Marcos? At sa tingin ninyo, basta-basta na lang kayong may mapapaniwala? Sa tagal ng polvoronic video na yan, na ang hinihintay ng tao ay yung video, ang ilalabas nyo, dokumento, na hindi tayo talaga sigurado kung ito ay authenticated or totoo, napakadali pong gumawa ng mga fake na mga dokumento. So kung talagang malakas ang loob ninyo, sabihin nyo kung sino ang naglabas nito. Although siyempre, andun yung inyong mga dahilan na natural, hindi magpapakilala yung totoong naglabas niyan dahil sa banta ng kanyang buhay. Pero come on, sa panahong ito, unang-una na nga, walang control number, tapos ito ay panahon ni Pinoy, although sinabi ni Maharlika na meron daw isang cabinet official na humarang. Again, papayag ba si Noynoy Aquino na harangin ng cabinet official yan? Imposibleng hindi malaman ni Noynoy na nasa PIDEA watch list si President Bongbong Marcos. Imposibleng walang magsabi kay then President Noynoy Aquino na si Bongbong Marcos ay nasa watch list ng PIDEA. Dahil siyempre, yung mga tao nung panahon ni Noynoy ay loyal kay Noynoy at lahat ng mga ebidensya or lahat ng mga kasiraan na pwede nilang ibato sa Marcos family ay ipararating kagad nila kay Noynoy Aquino. Bakit ngayon lang lalabas ito? Ngayon wala na si President Noynoy Aquino. Yung tao, wala na. Hindi niya na pwedeng sabihin na, totoo yan. Dahil nung panahon ko, pinakita sa akin yung watch list na yan. Ilang beses nang nagpapalit-palit ng salita itong si former President Rodrigo Duterte. Kesyo meron daw tayong bangag na presidente. Tapos sa susunod na meeting, sasabihin niya na wala akong sinabing bangag si Bongbong Marcos. So sino ang maniniwala sa grupo ninyo? Puro kayo mga sinungaling. Pabago-bago kayo ng salita. Sinabi niya na may nagpadala sa kanya ng screenshot ng nasa phone. Pero hindi niya kinuha o hindi niya kinopya. Dahil hindi daw siya ganun. Hindi ka ganun? Ikaw nga ang gustong-gustong magkaroon ng mga expose. Hindi mo kokopyahin yung pinadala sa'yo? Parang hindi si Maharlika yung nagsasalita na hindi daw niya kinopya dahil baka wala pa daw permiso. Ngayon, ito may permiso na daw na ilabas itong dokumentong ito. Come on, hindi po tanga ang taong bayan. Hindi nyo na mapapaikot-ikot ang isipan ng taong bayan. Well, yes, meron kayong mapapaniwala. Yung mga diehard na mga anti-Marcos ay maniniwala dyan. Pero kung ito ngang si former president ay papalit-palit ng paniniwala, oo, bangag, tapos sa susunod ay hindi bangag, paano pa kami maniniwala sa inyo? Ito mga nagpapalabas na mga sundalo daw na dumating na sa Pilipinas para maghanda ng gera, yung pala mga fake pictures pala to. Ito pa kayang si Maharlika? Well, ganyan lang po talaga. May pros, may cons, may pro, may anti. Maganda po yan. Hindi natin maiaalis na may mga anti.
diyan natin makikita sa performance ng taong sinisira nila.